Hello mga kudoks! Kamusta na? Merry Christmas nga pala at sorry kung di ako nakapag-upload lately kasi naging busy tayo sa ating preparation for Christmas at kung napanood niyo yung previous video ko ay umuwi nga ako ng Pilipinas at after nun nagtrabaho ako pagdating dito sa UK at medyo naging busy sa mga preparations for Christmas. So if nakita niyo yung video ko last time na lumipat ako dito sa Edinburgh, dito sa may city talaga dito sa Scotland, ay napilitan akong mag-commute papunta sa aking workplace or papunta sa aking hospital. Nung kakalipat ko lang dito sa Edinburgh, dito sa city, ini-estimate ko pa or parang binabalanse ko pa ano ba yung magandang pag-commute papunta sa hospital. So initially, tinry kong mag-bus kasi yung bus nga medyo makakatipid tayo. Yun nga lang, abutin tayo ng 1 hour and 15 minutes na biyahe papunta doon sa hospital. At syempre, same din pabalik. Kung mamalasin nga, minsan naabot pa ng 1 hour and 20 minutes or minsan 1 hour and 30 minutes. At worst case scenario, baka maiwanan pa ako ng bus or baka canceled yung bus. So, oh my God. Hindi siya ganun ka-accurate at talagang medyo mahaba talaga yung biyahe. So, yun yung major downside ng pagbiyahe ng gamit ang bus. Ito nga pala ang recap ng video ko from last month kung saan nagbabas pa tayo. So mga kodoks, nasa bus stop na tayo. Mukhang safe naman dito. Wala pang taong naghihintay sa bus stop ko. At for some reason, yung nakalagay sa Google is dadaan daw yung bus ng 6:19. But sabi dito sa screen, dyan sa screen na yan, 9 minutes pa daw darating yung bus ko. So medyo delayed siya ng 9 minutes. So hopefully on time siya. Kasi yung biyahe ko mga 1 hour plus. So talaga medyo mahaba yung biyahean. Kung madidelay pa yung bus, baka malate ako. So sana totoo tong nakalagay dito na darating yung bus ko in 8 minutes para hindi tayo malate. So talagang challenging tong pagko-commute kasi nga wala pa tayong car dito sa UK, but syempre hopefully soon kung maging settle na kami dito magka-car na kami ni Mrs. dito sa UK. But for now, commute muna tayo kasi wala tayong car. So naisipan ko na instead na mag-bus ako kasi may option na magbabike tayo at saka magti-train. As you know, itong bahay namin ni Mrs. malapit lang sa bus stop papunta sa hospital ko at ang good thing din malapit din kami sa train station. Dito lang malapit sa bahay, yung Haymarket train station. So, alam niyo ba dito sa UK, pwedeng dalhin ang inyong bike sa loob ng train station. Actually, yan yung ginawa ko 2 weeks ago nung nag-resume ako ng work ko from pag-uwi ko ng Pilipinas at pagdating ko dito sa UK, naisipan kong instead na mag-take ng bus, mag-train na lang ako kasi dumating na nga yung bike ko from England. So, binili ko to noon pa nung nasa England pa kami ni Mrs. Doon pa kami naka-base. So, dinala namin yung bike ko from England papunta dito sa Scotland. So, isang downside nga ng pagbabike kung maulan or kung nagsusnow or kung talagang extreme yung lamig, mahirap ding magbike or hindi rin safe magbike. So, baka kung ganun yung mangyayari, talagang mapipilitan nila akong mag-bus. At meron din option na mag-train ako tapos hindi ko dadalhin yung bike. Yun nga lang, sasakyan na naman ako ng bus from the train station papunta sa workplace ko. Other option naman mag-walk from the train station papunta sa hospital, which will take around 30 minutes din. So malayo-layo din kasi yung train station papunta sa workplace ko. So yun din yung downside if ever mag-opt ako na train lang tapos walk or train lang tapos bus.
So talaga may gap kasi from the train station papunta doon sa hospital ko. It's either magbabas ka, additional bayad, additional waiting time, or maglalakad ka, titiisin mo yung lamig, titiisin mo yung ulan or yung snow. Tapos mga 30 minutes din halos yung paglalakad from the train station papunta sa workplace ko. Whereas kung magbabike ka, paglabas mo ng hospital or paglabas mo ng train station, hindi ka na kailangan maglakad, hindi ka na kailangan maghintay ng bus, at saka alis ka na agad. Tapos mga 10 minutes lang yung pagbabike. Tapos nag-exercise ka pa. Kasi safe din naman magbike dito sa UK kasi may mga bike lanes naman. At saka papakita ko sa inyo pala yung mga gears ng bike ko. Mga basic lang para maging safe tayo sa magbabike dito sa UK. At saka, kung kayo din dyan, kung saan man kayong dako ng mundo, kung nagbabike kayo, dapat at least mayroon kayong mga basic na safety gear. Tara, puntahan natin yung bike natin. So, dito pala sa bahay namin, mga kudoks, parang may bike shed dito. Safe naman kasi may padlock dyan. Tapos, yung mga bike, nakakandado rin dito. Ganyan, no? So, nakakandado yung mga bike. Safe naman. So, ito yung bike natin. Yan. Hindi ko alam kung anong model to pero yung brand is Cannondale na black. Tapos, binilahan ko pala siya ng ganito. Yung protection para sa basa, para hindi tayo marumihan. At saka, meron din akong front lights. Yan. So, pwede siyang steady lang yung front lights. Pwede din siyang parang nag-flicker. Yan. Tapos, sa likod, meron din tayong protection para sa basa. Tapos, may lights din tayo para sa likod. So, red lights naman sa likod. Tapos, pwede din siya naka-flicker. Tapos, syempre, dapat may kandado tayo, mga kudoks. So, napaka-importante na kandado ang ating bike kasi maraming magnanakaw dito sa UK ng bike, unfortunately. So, dapat talaga nakalock yan. So, ganito ang setup ng parking area ng bike shed ko dito ng bike ko dito sa bahay. Tapos, sa hospital naman, hindi ko na-videohan pero talagang may doon, parang compartment ng bike kung saan mo pwedeng ilagay ang iyong bike na safe. Tapos, nakakandado rin na ganito. So, kailangan ko din dalhin itong kandado na to papunta sa aking workplace. So, yan pala yung bike natin. Dapat yung susuotin mo, medyo yung colored. Ideally nga yung parang yellow green na parang vest para talagang visible ka. At saka, yung yung helmet ko, neon green. Para talagang visible tayo kahit sa malayo. Yung iba naman naglalagay ng lights sa kanilang helmet pero hindi na ako bumili ng lights muna sa helmet ko. Siguro soon, dadalhin ko kayo gamit ang aking bike dito sa Edinburgh, dito sa city, papunta doon sa workplace ko. Dapat importante talaga na prepared tayo, magsuot ng jacket para hindi tayo malamigan, hindi tayo magkasakit, at as much as possible, dapat bright ang ating jacket para visible tayo, mga kudoks. At syempre, yung stethoscope natin, importante yan. Para sa shoes naman, importante talaga na waterproof ang ating shoes para hindi pumasok ang tubig. At meron talagang yung pang bike na shoes pero wala pa akong budget para dyan. At para iwas head injury, napaka-importante ng helmet natin, mga kudoks. At kung may extra budget kayo, bumili din kayo ng waterproof na bag. Pero yung bag ko, hindi yan waterproof. We are now approaching Edinburgh Park. Change here for the tram link to Edinburgh Airport. Please. Nasa hospital na tayo, mga kudoks, after 30 minutes of train ride at saka 7 to 10 minutes of bike ride. Duty na naman, 12-hour shift. Let's go, mga kudoks! Uwian na after a 12-hour shift. Let's go!
Grabe mga kudoks. Medyo foggy at saka medyo maulan kaunti. Pero parang umaambon lang. At malamig. 6 degrees Celsius. Ang ganda ng view. Wow! Okay, malapit na tayo sa train station. So, ang train station from my hospital ay mga 7 to 10 minutes. Sa train station na tayo. So, matagal pa, mga 10 minutes pa yung train natin. Wait muna tayo dito. Maraming salamat mga kudoks. Please like and subscribe. Paalam!